Kahit Biyernes Santo, patuloy po ang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa mga nawawalang crew ng tumaob na barko sa Rizal, Occidental Mindoro. Yan ang tinutukan live ni Bam Alegre. Bam! Emil, 2 bangkay pa nakuha ng search and rescue operations kaninang hapon sa tumaob na Honghai 16. Sa ngayon, 5 pa ang hinahanap. Ika-4 na araw ng search and rescue operation sa tumaob na barko sa Rizal, Occidental Mindoro. Pasado 2:00 ng hapon, nakakuha ang mga diver ng isang katawan. Agad itong dinala sa tabing dagat para isailalim sa verification. Matapos ang 1 oras, nakakuha uli ng isa pang labi. This afternoon, sir, at around 1400, the first lifeless body was found at the accommodation area at below the bridge, sir. And continuously, sir, around 15:28 or alas 3 ng hapon, second lifeless body was found at the cargo hold area, sir. Matapos makuha ang 2 bangkay, narito ang mga divers ng Philippine Coast Guard nagpapahinga at tinututukan na naka-standby na medical team. Habang tumatagal kasi sila sa ilalim ng dagat at sinusuong itong ilalim ng barko, lalong nadadagdagan ng peligro sa kanilang buhay. Matapos din ang panawagan ng PCG at lokal na pamahalaan para sa pananagutan ng may-ari ng barko, bumisita raw kaninang umaga ang mga kinatawan ng Keen Peak Corporation. Handa raw silang tumugon sa kanilang responsibilidad sa mga namatayan, nakaligtas at pati na rin sa pag-salvage sa barko. The representative from the company, sir, nakipag-coordinate natin sa atin dito kasama yung mga local governments units natin dito sa command post. Willing sila, sir, willing sila mag-provide any assistance para sa ating operations ngayon. Pagkatapos naman ng pistang opisyal, formal ng pahihintuin ng lokal na pamahalaan ang dredging sa lugar. Sa aming part ay magbibigay muna kami ng cease and desist order nitong Monday. Holiday lang ngayon pero tinawagan na rin namin. Kailangan i-settle muna nila yung problema nila ngayon. Temporary suspension lang muna nung kanilang operation doon. Non-dredging. Hindi raw maapektuhan ng ibang mga dredging sites sa Occidental Mindoro lalo at mahigpit ang proseso bago payagan ang ibang mga kumpanya para mag-dredging. Dati, pamahalaan ng gumagastos sa dredging ng mga ilog para makaiwas sa baha. Ngayon, pinahihintulutan ng ilang korporasyon na mag-dredging at hindi nababayaran ng gobyerno. Gayunman, may panuntunan pa rin kung saan lang pwedeng gamitin ang mga hinahakot na buhangin. Emil, binabantayan din ng pamahalaan yung kalidad ng tubig sa palibot ng barko at hindi pa raw ito na-apekto oil ng vessel. Meron ding preventive maintenance sa mga oil spill boom na nilagay nila rito sa palibot ng barko. Yan ang latest mula rito sa Occidental Mindoro para sa GMA Integrated News. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Bam Alegre. Kahit bagsa ang mga turista sa City of Pines na Baguio, sorpresa raw na mas kaunti silang ngayong taon kumpara sa mga nakaraang Semana Santa. At nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Mav. Vicky, maayos pa nga ang lagay ng trapiko dito sa Baguio City kahit maraming turista dahil karamihan daw sa kanila ay nag-bus na lang papunta rito. Buong araw dinarayo ng mga nagvivisita iglesia ang Baguio Cathedral of Our Lady of Atonement. Sina Chinoy, dumayo rito galing Pangasinan. Magmamas lang po dahil po tradisyon na rin po namin itong pumunta dito ng Holy Week. Bukod sa mga misa, may Stations of the Cross sa paligid ng simbahan. Ipinagbabawal muna ang parking dito sa Cathedral grounds para dun sa mga nagsi-Stations of the Cross. Dito sa labas, naglagay na rin ng mga upuan para dun sa overflow ng mga magsisimba. Pero kumpara nung nakaraang taon, talagang sobrang dami raw ng tao na hanggang dito sa labas ay puno. Ilang church ang pupuntahan. Yun lang, tapos sa bahay lang. Hindi pa gaano to yung karabi ng tao ngayon. Mas makakapagdasal kasi nga po. Yes po, ma. Mas konti sa inaasahan ang dumating na turista ngayong Holy Week sa Baguio. Siguro, siyempre isa yun is, wag muna tayo umakyat sa Baguio dahil matraffic doon. Punta na lang tayo sa Baguio after the Holy Week. Kaya we're expecting na magkakaroon ng influx ng tourists after the Holy Week. Alam nyo, this is the right time for you to come up kasi very moderate ho ang ating traffic. Very light din po. At please, kung pwede ho sana, sumakay na lang ho kayo sa bus at huwag nyo nandalhin yung mga sasakyan ninyo. Anyway,
very efficient naman yung transport system namin dito. And besides, Baguio City is a walkable city. Umabot sa 90,000 na dumating dito kahapon. Pero lahat sila sakay ng bus, kaya maluwag pa ang daloy ng trapiko sa syudad. Nag-inspeksyon kanina ang lokal na pamahalaan sa bus terminal. Kakaunti na ang pasahero kanina. Sinita naman ni Mayor Benjamin Magalong ang mga basurang iniwan sa bangketa. Inikutan din ng ilang tourist attraction gaya ng Lourdes Grotto at Dominican Hill Retreat House na mas kilala bilang dating Diplomat Hotel. Kanina, pila na ang mga sasakyan paakyat ng Dominican, kaya naglakad na lang ang ibang namamasyal. Bukod sa gusaling itinayo noon pang 1913, dinarayo rin malapit dito ang may hawak ng Guinness Record na pinakamalaking 10 Commandments tablet sa mundo. Paalala naman sa may sasakyan na epektibo pa rin ang number coding sa Baguio. May multa rin ang illegal parking sa tabing kalsada at hindi pagbibigay daan sa mga pedestrian. Obvious naman kung bakit kami mag-stricto because we cannot make the roads any wider. As far as untoward incident is concerned, ang naitala lang po natin as far as public safety is concerned, yung sunog po. No? But then na-control naman, wala man naitala na namatay, injured persons. Vicky, ongoing ngayon ang prosesyon. Maliban doon sa mga dadaanan naman ng prosesyon ay light to moderate pa rin ang daloy ng trapiko dito sa Baguio City. Bukas naman, Vicky, dito sa Baguio Cathedral ay magkakaroon ng Easter Vigil. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Hindi lang po mga Katoliko ang umaalala sa pagkamatay ni Jesucristo. Ang Jehovah's Witnesses, halimbawa, nagtipo na para riyan nitong Sabado. Inalala rin nila ang mga aral ni Jesus. Nagsagawa rin sila ng passing of the bread and wine